Tubo, isang klase ng halaman na maraming pakinabang. Subalit nakakain ka na ba mismo ng katawan nito? Na ikaw mismo ang nagnguya at nagngata rito. Hello, what's up? Your best here. Mayroon pa nga bang tanim na mga tubo sa inyong lugar? Maliban sa pagkain ng katawan nito at pinagmumula ng asukal, ano pa nga ba ang mga nalalaman mo sa halamang tubo? Halika at iisa-isahin natin ang mas mainam na pakinabang at gamit pala ng halamang tubo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng puno ng tubo? Nakilala nga bilang pinagmumulan ng matamis na asukal. Batid mo ba na maliban pala sa masarap at matamis nitong katas, ay nag-uumapaw pala ito sa maraming pakinabang? Ang tubo o sugarcane sa Ingles ay isang tumataas na klase ng damo na nasa ilalim ng hanay ng mga halamang Andropogonae. Nakilala nga dahil sa isa ito sa mga pangunahing pinagmumulan ng matamis na asukal na kailangan nga sa maraming bagay. Ang halamang tubo ay maaaring tumaas ng hanggang 6 to 20 feet. Isa ang tubo sa pinakaimportanteng halaman economically, gaya ng mais, palay at wheat. Mainam na tumutubo ang mga tubo sa mga mainit at temperate tropical regions tulad ng India, Southeast Asia at New Guinea. Ang tubo rin ay mainam na pinagmumulan ng ethyl alcohol o tinatawag na ethanol. Sa bansang Brazil nga ay ginagamit nila itong alternatibo sa gasolina. Sa totoo lamang ay nagtatanim talaga sila ng tubo hindi para sa asukal, kundi upang gawing biofuel sa mga sasakyan. Ang katawan ng tubo ay binubuo nga ng 16% na asukal, 3% na carbohydrates at 73% na tubig. Kung kaya naman mainam itong pangpawi ng gutom at gayon din ng uhaw. Ang mga natirang mga bagas o sapal ng pinagkunan ng katas ng tubo ay sinusunog nga upang gawing namang energy source ng kuryente. Sa bansang Mauritius ay nagagawa nga nilang makalikom ng 100 kilowatts na kuryente sa bawat tonelada ng mga bagas. Batid mo rin ba na mainam talaga na kainin o nguyain mo ito dahil ito ay mainam na nagpapatibay sa ating mga ngipin? Nag-aalis din ito ng sakit sa bibig tulad ng bad breath at sira sa ngipin. Mainam na kumain ng tubo dahil nakatutulong rin ito upang sa iyong pagtanda ay maiwasan mo nga ang pagkakaroon ng osteoporosis. Ang tubo ay nagtataglay ng mga mineral na mayaman sa calcium, magnesium, phosphorus, iron at potassium. Hindi lamang ito mainam na pangmatid-uhaw, ito rin ay maaaring magbigay ng sigla at magtanggal ng stress at pagod sa katawan. Kung mayroon ka namang UTI o kidney stones, mainam rin ang pagkonsumo ng tubong ito na nakatutulong rin upang mapanatiling malusog at healthy ang ating mga atay. Kaya kahit medyo matigas nga nguyain ang tubo, ay bakit hindi mo subukan? Ikaw, nakakain ka na ba o nakasubo ka na bang kumain ng tubo? Pineapple ginger, mango ginger, hidden ginger, bitter ginger, turmeric ginger, at common ginger o ang kilala nating pangkaraniwang luya. Ilan lamang ito sa 19 na klase ng luya dito sa atin sa Pilipinas, na madalas nga'y ikinalilito ng karamihan
Subalit batid mo ba na may isang klase pala ng luya na kung tawagin ng ilan ay luyang ligaw? Opo, luyang ligaw, dahil ito nga ay madalas na tumubo sa gubat at sa tabing ilog o kaya naman ay sa mga malalamig na lugar. Ang halamang ito ay may binomial name na Curcuma siduaria at minsay tinatawag ring batak, barak sa Bisaya, o kaya naman ay white turmeric o kaya naman ay luyang ligaw. Kung marami na kayong alam na klase ng luya ay maaaring malilito nga kayo sa klase ng puno nito. Kaya naman halika at lalo pa nga natin itong kilalanin. Ang luyang ligaw ay isang perennial na halamang sangkap sa hanay ng mga luya o ng Zingiberaceae family. Madalas nga itong matagpuang tumutubo sa South Asia, Southeast Asia, US at Pacific Islands. Nagtataglay ito ng dilaw na bulaklak, hindi po kulay lila o kulay pink. At mga dahong kahawig din ng luyang dilaw, subalit madalas ay mayroong linya ng kulay lila sa mga tangkay ng dahon nito. Sanga-sanga rin ang lamang ugat nito gaya ng luya. Ito ay may kulay na maaaring maglaro sa puti, magkahalong lila at pink at may halimuyak na mayahambing naman sa halimuyak ng mangga. Subalit may lasa naman na animoy katulad din ng common ginger. Dito sa atin sa Pilipinas hindi nga ito madalas pinapansin, pero sa ibang bansa pala, ito ay ginigiling at ginagawang powder bilang panghalo sa mga curry katulad din ng luyang dilaw. Maaari mo rin itong yadyarin o i-grate bilang sangkap sa mga kinilaw na isda o mga dilis na karaniwan namang putahe sa Thailand. Madalas din itong inihahalo sa mga chili paste bilang dagdag pampalasa. Ngayon ay kilala mo na ang luyang ligaw, ngunit saan-saan mo nga ba ito pwedeng gamiting panglunas? Una, sa iniinda mong uric acid. Ang mga namamagamong tuhod, masakit at nanginginig na mga kamay at binti na dulot ng mataas na uric acid sa dugo ay maaaring malunasan nito. Magyadyad lamang o mag-grate ng laman ng luyang ligaw, kunin ang nadurog nitong bahagi at ipunas sa namamagang bahagi ng katawan. Ang mga katas naman nito, 2 kutsarita, ay maaaring inumin kasabay ng paghaplas rin sa mga masakit na katawan upang maibalik naman ang dating sigla ng kalamnan ng taong bagong na-stroke. Maaari mo rin itong gawing tsaa at inumin sa umaga at gabi sa loob ng 3 araw. Mainam rin ito sa mga babae na mayroong irregular na buwan ng dalaw. At alam mo bang sa ibang panig pala ng mundo, ginagamit din pala ito sa paggawa ng sabon at mga pabango. At gayon din naman sa paggawa ng alak o mga ale. Kaya naman maaari ka ngang magtanim nito kahit sa paso lamang. Magandang ornamental na halaman at isa pang super herb o superfood. Sa inyong probinsya, nakakita ka na rin ba ng luyang ito? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV.